pinag-uusapan na namin ni Patty kung bakit yung premium rate hike ng Pag-ibig ay talagang sinalubong ng approval, no, pabor na pabor yung mga OFW groups natin, yung Employers Confederation natin. Samantalang yun dun po sa PhilHealth talagang binabatikos, no, sinalubong po talaga ng pagbabatikos ng mga ayaw po. Pero dito, on the contrary, itong hike ninyo, pagdoble nga no, imbis na 100, 200 na magiging contribution na both ng employer at employee for a total of 400 pesos. Ano po ba ang mapapalang benepisyo dito po sa pagtataas po ng member contribution sa Pag-ibig Fund? Sir Jack? Yes po, Ma'am Pat and Ma'am Ali. With ito pong pagtaas po ng buwanang hulog ng mga miyembro sa Pag-ibig Fund, yun yung po nabanggit ko kanina, yung po kasing hulog sa Pag-ibig Fund, ipon ng miyembro. So marami pong sumalubong dito in a positive way na welcome po nila ito dahil yung pong dagdag na hulog sa Pag-ibig buwan-buwan, ibig sabihin po niyan, madadagdagan din yung kanilang naiipon sa Pag-ibig. Sabi nga po namin, doble yung kanilang magiging savings, doble yung kanilang magiging eventual cash loans. So, in short po, magdodoble yung kanilang mga benepisyo. Okay, so sabi nyo nga, dodoble yung mga benepisyo. Baka pwede mo nang ikwento sa amin ano to po mga benepisyo na nakikita ninyong tataas din, no? Dati-rate po, pag kumuha ng home loan, parang 6% yata yung annual interest. Ano na po ngayon? Ano ba ngayon ang pinaka-minimum para mag-home improvement? Or paano po yung pag-savings? Kayo na po, magaling na po sa inyo, Sir Jack. Ano po itong mga benepisyo po na tataas? Salamat po. Una po sa lahat, yung pong hulog sa Pag-ibig, yung pong tinatawag na Pag-ibig regular savings. Ngayon po, no, 100 pesos, magiging 200 pesos yung hulog ng member. Tapos yung employer din po, yung 100 pesos na dating hulog nila, magiging 200 pesos na rin. So ang pumapasok na ipon ng isang member sa kanyang Pag-ibig savings ay 400 pesos per month. Yes. Pagka po kinumpute yan, ngayon po kasi pagka nag-claim, no? Kumbaga po, pag kinuha na po ng member natin yung kanyang total savings, for example, upon maturity, ang matatanggap po usually ng member after 20 years, nasa 86,000 pesos. Oh. Ngayon po, dahil dumoble nga po yung kanyang ipon kada buwan, ang matatanggap na niya, times 2. 172,000 pesos after membership maturity. So yan pa lamang po, no, isa pa lang yan, yung sa savings. Upon So, retirement doble yung yun, savings ano? niya. Oo. Nagtutugma ba Upon yung maturity or retirement. May I Upon just maturity or interrupt retirement. you, Jack? May I just interrupt you, John? Yung sa binabanggit mo nung Go ahead po. upon membership maturity or upon retirement, magkaiba po yung timing nun? Opo. In fact, mayroon pong mga member ho tayo na kadalasan po kasi dito sa ating bansa, nagtatrabaho na at the age of 20, 21, ano? So, after 20 years, at the age of 40, kinukuha na nila yung Pag-ibig savings nila dahil naka 20 years na sila. So minimum Pero 20 meron po, years. meron po mga hindi kumukuha, no? Kwento ko na rin lang, may mga hindi kumukuha dahil nangihinayang sa dividendong kinikita, no? So, iniiwan nila yung pera nila sa Pag-ibig Fund so that it can continue earning dividends. Na pagdating lang ho ng retirement at saka ho nila kinukuha. May iba rin naman po, kinukuha nila yung membership maturity nila tapos inilalagay nila sa MP2 savings ho natin, para mas malaki yung kinikitang dividendo. But all these po, Ma'am Pat, Ma'am Ali, all these, dahil nga po sa pagdagdag ho natin ng contribution, starting next month, starting February, ayun, ang dulo ho nito, lalaki ho yung ipon ng ating mga member at dahil mas malaki yung ipon nila, pati yung dividends nila, mas lalaki din. Oo. So you were saying yung mga benefits na dodoble. So yun na nga, yung savings nila from 86,000 dodoble na magiging 172. Kunyari, home loan naman po, ano pa yung mga ibang malalaki mararamdaman nilang benepisyo po sa pagdagdag ng kanilang Pabahay. kontribusyon? Ganito po. Pagdating po naman sa housing loans ho natin, ang maximum loan ho ng Pag-ibig Fund is still 6 million pesos. Pwedeng pambili ng house and lot, condominium unit,
pwede pong pambili ng lupa, residential lot, pwede rin pang-improve ng bahay. Ang mahalaga po rito because nakaka-generate po kasi ang Pag-ibig Fund ng additional funds, no? Dahil po sa dagdag na contribution ng mga members. In fact po, sa pagtansya ho namin, nasa around 38 billion pesos annually on average yung nadadagdag ho sa aming collections. Ngayon, gaano po kahalaga yan? Dahil po may additional funds ang Pag-ibig Fund, no? Para po maipahiram sa ating mga members, yung pong interest rates ho ng ating housing loans, hindi kailangang tumaas. No? Ma-maintain ho natin yung mababang interest ho ng Pag-ibig Fund housing loan. Magkano ba ngayon yun ngayon, Jack? Pero yung members, yun ang pinapahiram natin. Yes, ma'am. Magkano ba yung interest ngayon sa housing loan ng Pag-ibig Fund? Ngayon po, it's as low as 5.75% pag ang pinili ho nila ay yung 1 year na fixed period for a loan. It can also be as low as 6.25%. Wow. Pagka naman po ang pinili nila ay yung 3-year fixing period. So, 3-year. yun po, mahalaga po itong increase ng contribution in that aspect also, Ma'am Ali, Ma'am Pat, dahil because may funds ho kami to lend to more members, makapanatili ho namin yung aming interest rates kasi hindi namin kailangan humiram sa merkado para In-house. tenduhan yung pinapahiram nila. Oo nga. Yes, oo. Galing po, self-funded pa rin po ang Pag-ibig Fund. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.